Minsan pala pag nagipit na sa buhay, ay mapipilitan kang gawin yung mga bagay na hindi mo akalaing kaya mo. May mga problema talagang hindi mo maiiwasan, pero minsan, yung mismong mahal mo yung dahilan kung bakit kailangan mong magsakripisyo. Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Tawagin nyo na lang po ko sa pangalang Ellis. Hindi ko po tunay na pangalan. 23 years old po ako ngayon, taga Marinduque. Tahimik lang po akong tao. Simple lang. Kaya hindi ko inakala na darating ako sa punto na kailangan kong ibahagi ang buhay ko kahit hindi ko sinasabi ang totoong katauhan ko. Galing ako noon sa eskwela, second year high school pa lang ako nung panahong yon. Naka-uniform pa at dala ko pa yung bag kong luma na medyo mabigat kasi ang dami naming ginagawang activity sa math. Mainit yung hangin at araw sa Marinduque. Alam nyo yung parang may amoy lupa at damo na nakaka-relax kahit pawisan ka. Hindi pa ako umuwi agad. Dumaan muna ako sa sakahan namin. Kasi yun yung normal kong route. Tsaka gusto ko ring makita sila mama at papa. Kasi minsan, kapag nagmamadali ako, hindi ko na sila naaabutan sa bahay. Pagdating ko doon ay nakita ko sila. Nandun si papa. Nakayuko, hawak yung maliit na pala. Tapos si mama naman, nakaluhod sa lupa. Inaayos yung mga bagong tanim. Pareho silang maputik, pawisan, pero halatang sanay na sila sa ganong buhay. Ma! Pa! Sigaw ko. Napatingin sila agad. Uy Ellis! Maaga kang nakauwi ah! Sabi ni mama habang pinupunasan niya yung noo niya gamit yung dulo ng panyo. Dumaan po ko dito. Sakto, tapos na rin yung klase namin. Sagot ko naman. Ngumiti si papa. Yung ngiti niya na parang pagod pero masaya. O siya, sabay ka na sa amin pauwi. Pauwi na din kami ng mama mo. Kakatapos lang namin magtanim eh. Sabi niya. Opo pa, sasabay na ako. Sagot ko agad. Nilapitan ko sila, tumingin ako sa taniman namin. At medyo basa pa yung lupa. May mga tanim na bagong sibol. Tapos yung iba parang bagong tusok lang. Kahit simple lang yon, ay parang ang ganda tignan. Parang may pag-asa. Habang naglalakad kami pauwi, ay magkakatabi kami. Si mama sa kanan ko, si papa sa kaliwa ko. Nagkukwentuhan kami habang binabaybay ang daan. Kumusta naman ang school mo anak? Tanong ni mama. Okay lang po, medyo mahirap yung math ma. Grabe yung teacher namin, parang laging galit. Sabi ko sabay tawa ng konti. Tiyaga lang anak, para makatapos ka. Napatingin ako kay mama. Napansin ko na nangingitim na yung balat niya sa araw. Tapos ang gaspang ng kamay niya. Naisip ko bigla, grabe pala talaga yung sakripisyo nila araw-araw. Si papa naman ay tahimik lang. Pero maya-maya ay nagsalita rin siya. Anak, huwag kang titigil sa pag-aaral ha, kahit anong mangyari. Yan lang ang kayamanan na maiiwan namin sa'yo. Sabi niya. Opo pa, mag-aaral po akong mabuti. Tapos nagbiro ako para gumaan yung mood namin. Pero pa, pag yumaman ako, bibili ako ng malaking sakahan. Tapos kayo ni mama, uupo na lang kayo sa duyan. Sabi ko tuloy. Tumawa si mama. Uy, ang ganda nun ha. Sana nga. Ngumiti rin si papa pero parang pilit. Parang may iniisip siya. Napansin ko rin na parang medyo mabagal siyang maglakad. Pa, okay ka lang? Tanong ko bigla. Oo naman, pagod lang. Agad niyang sagot. Nagpatuloy kaming maglakad pero habang tumatagal ay parang mas bumibigat yung hakbang ni Papa na para bang nanghihina.
Napansin ko rin na napapahawak siya sa dibdib niya paminsan-minsan. Pa? Ulit ko. Hindi siya sumagot agad, huminto siya saglit tapos yumuko siya. Paano yan? Ano pong nangyayari sa inyo? Biglang tumaas ang boses ko. Lumapit si Mama. Tony, bakit? Sigaw ni Mama. Biglang napaluhod si Papa. Akala ko madudulas lang siya sa bato. Pero hindi. Nakita ko sa mukha niya na namimilipit siya sa sakit. Pawis na pawis siya tapos nanginginig yung kamay niya. Pa! Sigaw ko sabay hawak sa braso niya. Teka, parang nahihilo ako. Mahina niyang sabi. Tapos bigla na lang siyang bumagsak. As in, collapse talaga. Parang nanlambot yung katawan niya. Ganun. Nakadusay siya sa lupa. Umangat yung ulo niya saglit, tapos bumagsak ulit. Papa! Nanginginig ang boses na sigaw ko. Nataranta si Mama. Lumuhod siya agad at niyugyog si Papa. Tony! Tony, gising! Huwag kang ganyan, Tony! Umiiyak na sigaw ni Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang nag-freeze ako. At parang biglang tumahimik yung mundo ko. Naririnig ko lang yung iyak ni Mama at yung mabilis kong paghinga. Ma, anong gagawin natin? Nanginginig na sabi ko. Tumakbo ka! Humingi ka ng tulong, bilisan mo! Sigaw ni Mama habang hawak-hawak si Papa. Hindi ko na naisip kung may tao o wala. Tumakbo ko sa kalsada at sumisigaw. Tulong! Tulong po! Tulungan niyo po kami! Yung pako ay nanginginig habang tumatakbo. Yung bag ko ay halos mahulog na. Pero wala akong pakialam. Ang nasa isip ko lang noon ay sana okay lang si Papa. Kasi sa totoo lang ay hindi ko kaya na may mangyaring masama sa kanya. Bata pa ako at ang mga kapatid ko. Hindi pa ako readyng mawala ng tatay. Panganay ako sa 4 na magkakapatid, Papa Choy. Simula bata pa ako ay pagsasaka na talaga ang naging buhay namin. Si Mama at si Papa ay araw-araw nasa bukid. Kahit umuulan o tirik ang araw. Basta kailangan kumayod. Yun na yung nakasanayan namin. Wala kaming ibang negosyo o trabaho, kundi yung lupa lang na sinasaka nila. Tapos malalayo rin po yung mga kamag-anak namin. Kasi sabi ni Mama noon ay nagtanan lang daw sila ni Papa noong kabataan nila. Kaya napadpad sila dito sa Marinduque at malayo sa mga pamilya nila. Kaya kaming pamilya lang talaga ang magkasama at nagdadamayan. Hindi ko na maalala kung gaano ako kabilis tumakbo noon, Papa Choy. Basta ang alam ko lang ay hingal na hingal ako habang sumisigaw ng tulong. Parang hindi ko na nararamdaman yung bigat ng bag ko o yung init ng araw. Ang nasa isip ko lang talaga ay si Papa. Buti na lang ay may dumaan na tricycle sa kalsada. Tumigil agad yung driver kasi nakita niya akong umiiyak at halos nanginginig. Hoy Ining, anong nangyari? Tanong niya. Kuya, yung papa ko, bigla siyang bumagsak sa daan. Hindi siya gumagalaw. Sabi ko habang umiiyak. Napatigil sa saglit tapos mabilis siyang tumango. Sige, bilis, sakay. Sumakay agad ako tapos sinundo namin si Mama at Papa. Pagdating namin sa kanila, si Mama ay nakayuko na. Yakap-yakap si Papa habang umiiyak. Yung itsura ni Papa ay parang tulog pero iba. Wala na siyang malay. Maputla siya at yung mga kamay niya ay malamig na. Tony, huwag kang bibitaw ha. Sigaw ni Mama. Tumulong yung driver at may isa pang lalaki na dumaan. Binuhat nila si Papa. Ako naman ay nanginginig na. Hawak ko yung braso ni Mama habang sumasakay kami. Kuya, sa ospital po please. Sabi ni Mama.
O sige, kapit lang kayo at bibilisan ko ng takbo, sagot ng driver. Habang bumabiyahe kami papunta ng ospital ay hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Si mama ay tuloy-tuloy yung iyak. Tapos paulit-ulit niyang tinatawag si papa. Tony, please, wag mo kaming iwan. Ako naman ay hawak ko lang yung kamay ni papa. Sobrang lamig. Tapos hindi ko rin mapigilang umiyak. Kasi parang noon ko lang nakita yung ganon. Yung tatay ko na sobrang lakas at sobrang sipag. Tapos biglang ganon yung nangyari. Pagdating namin sa ospital ay nagkagulo agad. May mga nurse na lumapit at may nagdala ng stretcher. Binuhat nila si papa at mabilis siyang ipinasok sa loob. Ma'am, dito po, sabi ng nurse. Tinulak nila yung stretcher papunta sa emergency room. Si mama ay halos hindi makahabol. Ako naman ay sumunod lang. Nanginginig at hawak-hawak pa rin yung bag ko na parang yun na lang yung kaya kong kapitan. Pagpasok namin ay may mga doktor na lumapit agad. May nagtatanong ng pangalan, edad, anong nangyari, ilang oras bago dinala at kung may history ba ng sakit. Ang daming tanong Papa Choy. Pero si mama ay hindi halos makasagot ng maayos dahil umiiyak siya. Tatay mo ba siya? Tanong ng isang doktor sa akin. Opo. Naglalambot na sagot ko. May sakit ba siya dati? High blood or diabetes? Hindi ko po alam. Pero minsan po sinasabi niyang nahilo siya. Sagot ko. Tumango yung doktor tapos lumapit na sila kay Papa. May naglagay ng oxygen, may nag-check ng pulso at may nagkabit ng kung ano-anong tubo. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang pelikula. Pero totoong totoo. Tapos pinalabas na kami. Ma'am, pasuyo po na, lumabas muna kayo. Asikasuhin po namin ang pasyente, sabi ng nurse. Napaatras kami ni mama palabas ng emergency room. Paglabas namin, ay doon ko mas naramdaman yung kaba. Tahimik yung hallway pero parang ang ingay sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko at parang anytime ay sasabog. Umupo si mama sa isang upuan sa labas tapos doon na siya humagulgol ng tuluyan. Lord, wag naman po. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ako ay nakatayo lang sa tabi niya. Hindi ko alam kung yayakapin ko siya o iiyak din ako. Pero hindi ko na napigilan dahil tumulo na lang bigla yung luha ko. Papa Choy, ang sakit palang makita yung nanay mo na umiiyak ng ganun. Yung parang nawawala na siya sa sarili. Para siyang bata na walang masandalan. Maya-maya pa ay lumabas yung doktor, nakasuot siya ng gloves. Tapos seryosong-seryoso yung mukha niya na lumapit kay mama. Ma'am, tawag niya. Agad tumayo si mama na nanginginig yung tuhod. Dok, kumusta pong asawa ko? Gising na ba siya? Halatang umaasa na tanong ni mama. Huminga ng malalim yung doktor bago sumagot. Tapos sinabi niya yung salitang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Ma'am, pasensya na po. Pero ang asawa niyo po ay nakoma na po. Parang biglang tumigil yung mundo ko. Koma? Hindi ko pa masyadong naintindihan kung ano yung koma noon. Pero alam ko na seryoso yun. Kasi biglang napahawak si mama sa dibdib niya tapos napaupo siya ulit. Diyos ko! Sabi niya pa. Tapos humagulgol siya ng malakas na malakas. Hindi pwede. Hindi pwede. May mga anak pa kami. Doc, please. Umiiyak na sabi niya. Sinusubukan siyang pakalmahin ng doktor. Ma'am, ginagawa naman po namin ng lahat. Pero kailangan po siyang bantayan. Mahina po ang kondisyon niya. Parang may bumigat sa lalamunan ko, Papa Choy.
Bigla akong napaupo sa tabi ni mama at doon ko naramdaman yung sobrang takot. Kasi nung narinig ko yung salitang koma ay parang may bumulong sa akin na pwedeng hindi nagmagising si Papa. Doon ako napaiyak ng tuluyan. Hindi na yung iyak na patak-patak lang. Yung iyak na parang gusto ko na lang sumigaw. Tinakpan ko yung mukha ko gamit yung dalawang kamay ko, tapos doon ko na sinabi sa sarili ko, "Lord, huwag niyo naman po kunin si Papa. Huwag ngayon." At habang umiiyak ako, ay naririnig ko yung iyak ni Mama, yung tunog ng mga sapatos ng nurse sa hallway, at yung boses ng doktor na patuloy pang nagpapaliwanag. Pero sa totoo lang, Papa Choy, ay halos wala na akong naririnig nun. Kasi ang naririnig ko lang ay yung tunog ng puso ko na parang basag na basag. Nakonfine si Papa ng matagal, Papa Choy, dahil sabi ng doktor ay kailangan daw niyang manatili sa ospital hanggat hindi siya nagigising at stable na ulit. Araw-araw kaming naroon ni Mama at halos doon na umiikot ang buhay namin. Tuwing gabi ay magkatabi kami ni Mama sa gilid ng kama ni Papa. Hawak namin ang kamay niya habang nagdadasal. Paulit-ulit lang. Kahit minsan, parang pagod na kami ay hindi kami tumitigil. Kasi yun na lang yung kaya naming gawin. Hanggang sa isang araw ay bigla siyang gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat yung mata niya. Napasigaw si Mama sa sobrang tuwa. Tapos ako, napaiyak agad. Parang nabunutan kami ng tinik sa dibdib. Buti na lang ay unti-unti ring bumuti yung lagay ni Papa. Nakakakain na siya, nakakapagsalita na rin kahit mahina pa. Akala namin ay okay na lahat. Pero doon na pumasok yung problema. Yung bills namin sa ospital ay sobrang laki. Hindi namin alam kung saan kukuha ng ganong halaga. Si Mama ay tahimik lang pero halatang stress na stress. Isang gabi ay narinig ko si Mama na may kausap sa telepono sa labas ng kwarto. Hindi niya alam na naririnig ko. "Oo, paring Jetro. Pasensya na talaga. Kailangan namin bayaran yung bills. Oo, yung sakahan na lang ang isasanla namin." Napatigil ako. Parang may tumusok sa dibdib ko. Yung sakahan namin at yung pinagkukunan namin ng pagkain at kabuhayan ay isasanla. Saglit pa ay narinig ko pa si Mama ulit. "Pupunta ka na lang dito sa ospital. Sige, salamat pare ha. Salamat talaga." Pagkatapos noon ay napaupo ako sa gilid ng pader. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matatakot. Basta ramdam ko na simula na ng oras na yon ay mag-iiba na yung buhay namin. Ilang araw pagkatapos noon ay dumating na nga yung kausap ni Mama sa phone na si Ninong Jetro, Papa Choy. Pagpasok niya sa ospital ay napatingin ako agad. Medyo nanibago ako kasi ang tagal ko na siyang hindi nakita. Bata pa ako nung huli ko siyang nakita. Kaya parang stranger na siya sa paningin ko. Mukha siyang may kaya sa buhay. Maayos manamit at halatang abroad magporma. Sabi kasi ni Mama, balikbayan daw siya. "Pare, salamat at nagpunta ka," sabi ni Mama habang nanginginig ang boses ko. Ngumiti lang si Ninong Jetro. "Walang anuman, Mare. Kailangan nyo ng tulong. Kilala nyo naman ako, basta kaya." Doon ko na-realize na totoo na pala na nasanla na yung sakahan namin. Yung lupa na pinagpaguran ni na Mama at Papa mula pa noon ay napunta na sa kanya. Pagkatapos mabayaran yung bills ay nailabas na rin si Papa. Gumaling siya kahit hindi na siya ganun kalakas tulad ng dati. Pero ang problema ay wala na kaming babalikan na kabuhayan. Yung natirang pera ay ginamit ni Mama para magnegosyo. Nagbebenta siya ng merienda,
banana Q turon at minsan lugaw. Araw-araw siyang kumakayod. Tinutulungan ko rin siya kapag walang pasok. Pero Papa Choy, hindi yun naging madali dahil nalugi rin kami. Lalo kaming nalubog sa utang ni Mama at dumating sa point na hindi na kami makabayad ng mga kailangan sa school. Unti-unti ay hindi na rin kami nakakapasok ng mga kapatid ko. Masakit at nakakahiya, pero wala kaming choice. Kahit ganon, ay pinilit kong maging matatag kasi ako yung panganay. Ako yung dapat tumayo para sa mga kapatid ko. Kahit pagod na ako ay kailangan ko pa rin lumaban para sa pamilya namin. Pero hindi pa rin natapos yung hirap namin, Papa Choy. Mas lalo pa siyang lumala. Dumating yung araw na naputulan na kami ng kuryente. Isang hapon, bigla na lang nagdilim yung bahay. Tahimik at wala ng ilaw. Tapos kinabukasan, may notice na rin yung tubig. Parang unti-unti kaming kinakain ng problema. Si Mama ay halos araw-araw umiiyak. Hindi na niya alam saan kukuha ng pambayad. Si Papa naman ay napapansin ko na mabilis na siyang magalit. Parang lagi siyang iritable. Parang konting bagay lang ay sumasabog na siya. Pero hindi ko siya masisisi. Kasi dati siyang haligi ng bahay. Tapos biglang parang wala na siyang magawa. Hanggang sa isang araw, yun yung pinakamalala. Nahuli namin si Papa sa likod ng bahay na may hawak na tali. Parang magbibigti na siya. "Pa!" sigaw ko. Nataranta si Mama at tinakbo namin siya. Inagaw namin yung tali. Tapos yakap-yakap siya ni Mama habang umiiyak ng malakas. "Suko na ako. Hayaan niyo na ako. Sana inayaan niyo na lang akong mamatay nung nasa ospital ako. Kasi ganito rin naman pala ang dadanasin natin eh." Nanginginig yung boses na sabi ni Papa. Doon ako parang nabasag. Hindi ko kinayang marinig yon galing sa tatay ko. At doon ako nagdesisyon. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kinabukasan ay tinanong ko si Mama kung saan nakatira si Ninong Jetro. Pero kunwari casual lang. "Ma, si Ninong Jetro nga pala. Saan po ba siya nakatira ngayon?" tanong ko. "Aba, bakit mo naman natanong?" tanong tuloy ni Mama. Wala lang po. Baka lang mapadaan. Baka pwedeng magpasalamat." Sagot ko kahit nagsisinungaling ako. Kalaunan ay binigay din ni Mama yung address ni Ninong Jetro. Nung nalaman ko yung address ay agad akong pumunta. At doon, Papa Choy, ay ginawa ko yung kaya kong gawin. Sinabi ko kay Ninong Jetro na kahit anong kapalit ay gagawin ko. Maibalik lang yung sakahan namin. At sa sobrang desperado ko, ay ibinigay ko ang sarili ko. Hindi lang isang beses akong bumalik sa bahay ni Ninong Jetro, Papa Choy. Ilang beses din. Dahil hindi siya pumayag na isang beses lang na may mangyari sa amin. At sa bawat balik ko ay parang may parte sa akin na unti-unting nawawala. Pero tiniis ko. Kahit ang nasa isip ko lang ay ang pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na sinabi niya sa akin, "Sige, ibabalik ko na yung sakahan ninyo." Buong loob na pumayag si Ninong Jetro dahil nakuha na din naman niya yung gusto niya at hindi siya dito nag-i-stay sa Pinas. Kinabukasan, umaga pa lang ay may kumatok na sa bahay namin. Pagbukas ni Mama, si Ninong Jetro yon. Nakapolo siya, maayos at parang walang nangyari. Hawak niya yung isang envelope. "Pare, ito na," sabi niya kay Papa. Kinuha ni Papa yung papel tapos nanginginig pa ang kamay niya habang binubuksan. Si Mama naman ay nakatayo sa tabi niya at halos hindi makahinga sa kaba. Pagkabasa nila ng hawak na papel ay doon ko nakita yung ngiti nila. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita.
Yung parang bumalik ulit yung pag-asa sa bahay namin. Si mama napaiyak pero hindi na yung iyak na puro sakit, kundi iyak na may halong pasasalamat. Salamat pare! Salamat ng sobra-sobra! Sabi ni mama. Gumiti lang si Ninong Jetro. Wala naman akong balak sa sakahan. Lilipad na rin ako pabalik ng Amerika. Basta bayaran nyo na lang ako kapag meron na, kahit paunti-unti. Tahimik lang ako sa gilid. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Parang gusto kong matuwa, pero hindi ko rin alam kung paano. Pagkatapos noon ay tumayo na si Ninong Jetro. Mag-iingat kayo ha, sabi niya pa, at umalis na rin siya. Hindi na siya lumingon at hindi man lang niya ako tinignan. At habang papalayo siya, ay doon ko na-realize na nakuha nga namin ulit yung sakahan. Pero may kapalit na hindi ko na mababawi. Hindi nagtagal Papa Choy ay nagbunga yung kabayaran na yun. Nabuntis ako. Noong una ay hindi matanggap ni na Mama at Papa. Ang daming tanong, ang daming sigaw at ang daming iyak. Pakiramdam ko noon ako na yung pinakamalas na anak sa mundo. Yung tipong gusto ko na lang mawala bigla. Hanggang sa dumating ako sa point na parang wala na akong gana sa kahit ano. Hindi ako kumakain at hindi ako natutulog ng maayos. Lagi akong tulala. Doon ko naranasan yung sobrang bigat. Yung parang araw-araw ay gusto ko na lang sumuko. Sabi ng doktor ay depression daw yun. Doon na rin natauhan si Mama at Papa. Hindi na nila ako tinulak palayo. Sa halip ay niyakap nila ulit ako. Umiyak si Mama habang yakap ako. Tapos sabi niya, "Anak, kahit anong mangyari, nandito kami para sa'yo, sa inyo ng baby mo." Pero sa kabila noon ay isa lang ang paninindigan ko, Papa Choy. Hindi ko sasabihin kung sino ang ama ng bata. Kasi tuwing napag-uusapan yon ay hindi ko kinakaya. Nagwawala ako, nanginginig ako, at parang bumabalik lahat ng sakit. At kahit gusto ko sanang sabihin na kay Ninong Jetro, ay hindi ko rin siya pwedeng habulin. Kasi may sarili na siyang pamilya sa Amerika. Kaya pinili ko na lang manahimik. At ganun pa man ang nangyari sa buhay ko, ay pinilit kong maging matatag para sa magiging anak ko at para sa pamilya ko. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin ako, Papa Choy. Hindi ako nagpatalo sa chismis ng mga tao. Kahit minsan masakit marinig yung mga salita nila, ay pinili kong manahimik. Ang mahalaga sa akin ay tanggap ako ng pamilya ko at hindi nila ako iniwan. Nagpatuloy ako sa pag-aaral kahit buntis ako. Mahirap, oo, pero kinaya ko. At nung nanganak ako, ay lalo akong lumaban. Hindi ako huminto hanggang sa makatapos ako. Ngayon ay nagtatrabaho na ako bilang bank teller sa isang bangko. Nakakatulong na ako sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. Yung anak ko ay babae at nag-aaral na rin. Siya yung dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Hindi na rin ako nakibalita pa kay Ninong Jetro at hindi na rin siya nagparamdam kila Mama at Papa. Kahit may lamat ang nakaraan ko, ay iniisip ko na lang na yun ang patunay na hindi na sayang ang sakripisyo ko. Kasi nasa amin pa rin yung sakahan at maayos na kaming nabubuhay. Papa Choy, maraming salamat po sa pakikinig at sa lahat po ng nakikinig. Ang payo ko lang, minsan mapipilitan tayong magsakripisyo para sa pamilya. Pero sana, huwag nating kalimutan ang sarili natin. Kasi kahit gaano kabigat ang problema, ay may bukas pa rin basta lumaban at huwag sumuko.